Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Ito yung Montero na na-loose thread yung kanyang tornilyuhan nitong banjo bolt. Ito yung banjo bolt. Oh. Ito po yung nakakabit doon sa mga injectors, yung return ng injectors. Tapos ito naman yung papunta na doon sa return naman, papunta sa tangke. Hindi naman masyadong malakas ang pressure nito. Kaya lang, ang nangyayari, kapag nagtatanggal ng injectors dito sa mga 4D56, mga Montero, pag ibinalik, hindi nagiging pantay. Inuuna kasi nilang higpitan dito sa mga injectors. So pagdating dito, hindi pantay doon sa pinaka-cylinder head. Kaya pag dito na sila naghigpit ngayon at hindi yan pantay, nalulose thread doon sa cylinder head. So yan ang nagiging problema. Kaya ang mangyayari kapag ka na-loose thread dito ay tatagas ngayon yung diesel at maghahalo na yung langis saka yung diesel. Kaya kailangan muna namin butasan yan, tanggalin yung lumang thread kasi nga magpapasok tayo ng adapter na may thread din. Ito yung pang top natin dito sa binubutas kanina ni Engineer Tolitz, dito po yan para malagyan po natin to ng thread. Medyo matrabaho lang din talaga pero ito sigurado po itong pang top na to ay 1.25 ang thread po nito. Yan. Ito yung pinakamabilis na dito, remedyo. Kasi kung dadaling ko pa to sa machine shop, yang lang naman din yung gagawin, magta-top overhaul pa tayo. Magpatatanggal tayo ng cylinder head, kakalasin lahat yan, bibili ng cylinder head gasket, medyo malaking gastos. Kaya sabi ko doon sa may-ari, pakihintay nyo lamang po yung mga darating kong pyesa para kapag ginawa natin ay ito na talagang remedyo na lang ang ating aayusin. Ngayon, yung pong kasing original niyang banjo bolt, yan, ito yung original niyang banjo bolt. Ang thread po kasi nito ay 1.0, 1 mm yung pagitan ng thread na yan. Kaso walang mabili na adapter nung 1.0 na thread. Kaya po, itong nabili natin, ito po ay 1.25. Itong nakuha ko na banjo bolt, ito po ay 1.25. Kaya ito eksakto po dito. Ayan. Ito pong banjo bolt po na to ay ginawa na lamang po namin, mga kapatid. Inayos na lang namin to, binutasan namin dito at dito sa gilid. Ito po yung namulot na lamang ako ng tornilyo. Bakit kailangan na yung banjo bolt na gagamitin natin ay mayroong ganitong sukat na walang thread at dito ngayon may thread. Kasi itong katawan na to, mga kapatid, yan, ay saktong-sakto yan dun sa washer talaga. Ayan o. Pansinin nyo po, saktong-sakto siya dun sa washer. Walang galaw yan. Kaya yung iba na nagre-repair din, naghahanap lang ng ordinaryong tornilyo. Kapag ordinaryong tornilyo, ganito po mangyayari. Ayan siya, maluwag siya dito sa portion ng may thread. Maluwag yan. Pero pag dito na umabot yung washer natin, saktong-sakto po yan. At doon may iwasan yung leak, yung leakage ng pressure at ng diesel para hindi lumusot at lumabas dito po sa banjo bolt na to. Kaya importante pag gagawa kayo, tulad ng ginawa ko ito, naghanap ako ng tornilyo na half thread at yung portion na to ay puputulin ko, maglalagay na lang ako ng thread dito, lalagyan ko po yan ng thread. Pero yung portion na yon ay ganito po ang mangyayari. Ito pong sira nitong Montero na to, sa totoo lang, 3 po sila na gagawin namin. Meron pa kaming babalikan diyan po sa Cavite. Saan lugar nga yun? Tagaytay. Tagaytay, oo. Ganito rin ang issue niya, naghahalo rin yung langis at saka yung diesel. Naghihintay po sa amin yung may-ari ng Montero na yon. Hintayin nyo lamang po at pagdating nitong mga tools at mga parts na daladala na namin para hindi po tayo magpabalik-balik. Para sigurado po talaga yung punta namin dyan. At gusto rin namin makapunta mag-asawa dyan dahil napakasarap po ng bulalo diyan po sa Tagaytay. Ewan ko, sasama si Engineer Tolitz. No? Hinihintay ko lang din mayari yung isang sasakyan ko na gagamitin namin dyan sa Tagaytay. So, yung mga nagkakalas ng mga injectors, kapag ibabalik nyo, ingatan nyo po yung pagbabalik kasi ito yung nagiging issue.
Kaya dumarami pala yung mga ganitong problema dahil dun sa pagkakamali ng paghihigpit. Okay mga kapatid, tapos na tayong mag-thread. Kailangan munang bugahan natin ang hangin para yung mga ribaba na naipon dun sa loob nun lumabas dito. Anyway, ito naman ay return. So kailangan lang mapalabas natin yung mga ribaba dito. Magtakip tayo ng konti dito, tolits, para hindi pumasok dito sa tubo. Ayan, yan, medyo malayo na. Takpan lang natin tong tubo na to. Ayan, para hindi pumasok dito sa tubo. Ayan. Alright. Sige, pwede na yan. Okay. Ready, on cue. Sige, bukas. Sige. Habang inaayos namin yung thread doon sa banjo bolt na yon, napansin ko na rin ito. Ito, palitin na yung mga hose na to. Umalsa na siya. Oh. Sigurado yung alsa na yan, sa kalawang yan. Ito kasi supply ng tubig to dito sa turbo. Kaya yung mga yan, ayusin na rin natin. So maraming mga banjo bolt to na kailangan din pala nating ayusin dito, yung sa may turbo. Sabi kasi na may-ari nito, marami pang dapat gawin. Kaya lang, wag niyo mong madaliin. Sabi ko, wag niyo pong madaliin kasi nga dinidiskartehan ko pa yung thread dito. Sabi niya, pati mga pang-ilalim daw ay aayusin dito. Pero ito, okay na. Papantayin na lang to, kikinisin na lang. Kasi yung tama nung barena kanina umalsa. So ngayon, pasok na yung banjo bolt natin. Ito, yung 1.25. Okay na to. Oh. Ayan na, oh. Suwabe na yung pasok. Tapos, pinalamanan ko na rin ng, ng beta gray para makaiwas tayo sa leak. At kung kinakailangan mamaya, pag binuo ito, lalagyan din natin ng teflon. Itong thread nito, maglalagay tayo ng teflon para sigurado na walang leak. Engineer, tanggalin mo na yung mga basahan. Testing natin tong tubo. At yung banjo bolt. Yan. Wala na maribaba na hulog doon, ano? Okay, tanggalin yung mga basahan. At ito munang lumang washer ang ilagay natin, pan-testing lang naman to. Ito. Tanggalin mo pa yung na yun, tanggalin mo pa. Okay. So bali ang forma nito, engineer, ay ganito. Ganyan yan. Ayan o. Sa loob. Oo, sa loob yata ito. Ayan. Ayan, ganyan. Tapos, kabit mo to. Saka yung banjo bolt natin. Tapos, higpitan mo na rin ng konti para maipakita natin na tama yung ating trabaho. Ayan. Kita mo lang ng konti. Yun mga kapatid nahigpitan na siya Yan. Kasi ang ginagawa kasi nung iba, inuuna nilang higpitan to. Pag hinigpitan nila ng una to, siyempre lalaban ngayon doon. Hindi ngayon nila na isesentro, sa kanila pipilitin na higpitan to. Kaya nagkakaroon ng problema dito, nalulose thread. Kaya dapat ginagawa talaga, bago higpitan tong mga tornilyo rito, mga banjo bolt dito, una muna tong pakakagatin lang, hindi rin naman yung todong higpit. Para kapag nakapasok na ng todo itong tornilyo na to, lapat na siya, sabay-sabay nang hihigpitan yan. So ngayon mga kapatid, okay na, natapos na natin yung project nitong Montero na to, hindi na tayo nagbaba ng cylinder head. Gumamit tayo ng ganitong spacer, yung stainless na ipinasok natin, adapter, no? Ganito yun, inilagay natin. Ito kasi medyo malaki yung outer nito So yung nilagay natin doon, Gis yung outer, no? Tapos 8, yung loob, 1.25. Kaya yan, saktong-sakto. Kasi kung ito yung ilalagay natin, masyadong malaki, kakainin niya yung espasyo Lalampas na dito. Kakainin niya yan. Kaya makakasira tayo, baka bumigay yung itong cylinder head.
So ngayon, done na to. Pabubuo ko na lang dun sa mekaniko nito, si RJ. RJ, okay na to ha. Tulad ng sinabi ko, bago higpitan tong banjo bolt, maluwag muna lahat doon. Nakapasok muna lahat. No? Kasi kaya nalulose thread. Ito, okay na yan. Ha? So yun mga kapatid, maiksi lang yung vlog ko ngayon. Sana po nagustuhan nyo. Ito, nakasurvive yung Montero na to na ibaba ang kanyang cylinder head. Hindi na maghahalo ang diesel sa kalangis dito. Sa tulong ni Engineer Tolitz. Yan o. Sa tulong. At yung gagawin mo pang tornilyo ha. O, gagawa tayo ng ganito. Pero hindi na 1.0. Ito kasi 1.0. 1.25 na kasi yung mga adapter natin lahat ay puro 1.25. Ay siya nga pala. Bago mo higpitan tong banjo bolt, lagyan mo ng teflon. So yun muna mga kapatid. Sa susunod na vlog ko po, yun namang Toyota Rush. Hindi pa namin naibababa. Ako, ang dami pong nag-comment sa inyo. Ayoko maniwala kasi na yun ay saka sa nangyari. Ayoko po talaga maniwala kasi first time kong nakakita ng ganun nang galing ng kasa talaga. Ang makakapagpatunay lang talaga niyan sana ay yung may-ari. Kaya lang ayaw naman niyang humarap sa interview ko. Kaya po, gagawin na lamang natin yon. Yung mga sasakyan nyo, hindi baling mahalang langis na ikinakarga nyo. Basta yung magandang klase, mag-fully synthetic kayo. Kasi yung mga mineral oil talaga, okay lang yan for few kilometers, 2,000, 3,000, 4,000 kilometers. Pero pag tinagtagal mo, yung mga mineral oil na yan at lagay kayo ng lagay ng mga additives, pwedeng ganyan po ang mangyayari sa inyong mga makina. 6,000 kilometers sa tinakbo, 6 months, pwede na po yun, mag-change oil na kayo. Huwag nyo nang paabutin ng 1 taon, 2 taon. Dahil kapag kaganoon ang ginawa nyo, mapaparis po kayo dyan sa Toyota Rush po na yan. Dapat nang ikarwas to, ang dumi-dumi na, ang tagal-tagal na po sa amin nito kasi ang may-ari nito nasa ibang bansa pa, nasa USA. So ikakarwas muna natin at ikakabit na yung kanyang spare tire. Ayan, oh. Darating siya. Darating ngayong February. Oh, ito yung spare tire niya, ilalagay dun sa likod. Yan. Oh, tapos pahuhugasan na rin po namin. Tagal na rin naka-standby po sa amin itong adventure po na to. Ito po ay naka Fargo suspension, all-wheel disc brake na po ito at naka-LSD po ito. Yung iskinarga namin dito kaya yung tindig niya talaga, hindi ito yung kinakalsuhan lang. Walang kalso to, walang mga spacer to. Yung suspension po niyan ay original na Fargo suspension. Yan nga yung kinakabit dun sa mga gawang hammer ng mga nandyan sa taga Pampanga. Biro mo, ang bigat-bigat ng hammer na yun, no? Pero ang inilalagay na suspension, ito pong inilalagay namin sa aming mga double wishbone suspension. Yan, tingnan nyo po, napakaganda, oh. Feb 21, darating na po siya. Yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe po at pakipindot na rin po ang notification bell. Pakishare at pakilikes po ang aking mga video. Maraming salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.